nagkaroon daw mga kababayan ng senatorial debate. At dun daw sa senatorial debate na yon, may binitawang salita etong si Vic Rodriguez about dun sa public office, public trust. Mga kababayan, pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali, na kung saan dapat daw magpa-hair follicle test ang presidente, ano po at lahat ng public official. So ngayon, eto, pakinggan po natin at pakinggan din natin yung sagot ng presidente. Ano po, eto, i-play po natin mga kababayan. Yan. Ang usaping droga ay hindi... Sana hindi tayo makapiright. Eto, kinuha lang natin yung part na nagsalita etong si Vic Rodriguez. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Yan. So sinasabi ni Vic Rodriguez mga kababayan dyan, para daw matapos na yung usapin about sa ipinagbabawal na bato, kailangan daw sumailalim etong si PBBM sa hair follicle test para daw mapatunayan yung public office is the public trust mga kababayan. Ang problema kasi, di ba nung panahon ni Duterte, ilang beses din si Duterte na pinapadrug test. Ilang beses din yung panawagan na dapat daw etong si Digong, sumailalim din daw mga kababayan sa drug testing. Ngayon, ang naging sagot nila nung panahon ni Duterte, pakinggan yung sagot ng spokesperson ni Digong. Eto para naman maging fair tayo mga kababayan. Kasi lagi nilang dinudurog ang presidente sa usapin ng ipinagbabawal na bato na sinasabi pa ni Roque na kailangan daw, eto daw si PBBM, magpa-test. Mga kababayan, magpa-hair follicle test. Ito naman kampo ni Duterte, sinakyan din. At sinasabi na dapat daw mga kababayan itong si PBBM magpa-hair follicle test. At ngayon, sinasakyan ng dating tauhan ni PBBM at mismong siya ang naghahamon na dapat itong si PBBM ay magpa-hair follicle test din daw. So ngayon, pakinggan natin nung panahon na itinatanong kay Harry Roque, nung siya ay spokesperson pa lamang ni Duterte kung ano ba ang plano ni Duterte kung ito ba ay magsasagawa ng pagpapadrug test mga kababayan. So eto, pakinggan natin yung sagot ni Harry Roque. Ilan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko alam kung anong dapat na response dyan dahil hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Harry Roque, sa iyo na nanggaling mismo. Ayan diba nung panahon na dinidepensahan mo si Duterte sa issue ng dapat magpa-drug test itong si Duterte. Ayan ang sabi nyo. Ang sabi mo, Roque, sa harap ng mamamayang Pilipino, sa harap ng press briefing ninyo, na ang presidente ay halal ng bayan. At kung gustong magpa-test ng presidente, walang kahit na sino ang pwedeng mag-utos sa kanya at pumilit sa kanya. Ayan maliwanag mga kababayan, si Roque na nagsabi niyan. Ulitin natin Kasi mahirap kasi mga kababayan, ngayon iba na yung tone ni Roque. Iba na yung mga sinasabi ni Roque about dyan sa isyong yan. Nakalimutan niya siguro dati na nagbitaw din siya ng salita kung paano niya ipagtanggol ang dating nakaupong presidente na si Digong. About sa issue na dapat daw or kailan daw magpapa-drug test itong mga Duterte. Tingnan nyo yung naging sagot ni Roque dito. Ilan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan dahil hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. No? Tapos nagagalit kayo ngayon pag hindi kayo pinapansin ng administrasyon ni PBBM dun sa panawagan nyo na dapat magpa-hair follicle test ang presidente. Eto nga mga kababayan, sila nga noon, ilang beses tinatanong kung kailan daw magpapatest sa mga Duterte. Hindi daw niya alam ang isasagot pero hindi na daw pinapansin ng palasyo ng mga panahon na presidente etong si Digong. Diba mga kababayan? Tapos ito pa yung sabi niya. Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Ayan. Diba napakaliwanag, kaya wag yung ipilit sa presidente na dapat na dapat ang presidente magpa-hair follicle test, magpa-test. Kasi mga kababayan, kahit nung si Duterte ang presidente,
walang nakapilit sa kanya na magpa-drug test, tandaan nyo yan. At ganyan lang lagi ang isinasagot nila tuwing magkakaroon ng interview patungkol po dyan sa issue, mga kababayan, ng pagpapatest nitong si Digong. Ngayon, ibinabato nyo kay PBBM, baka nakalimutan nyo na minsan ding ibinato yan sa inyo noon pero hindi nyo pinansin. Nung panahon na presidente, etong si Digong. Kaya nga, mga kababayan, dapat nung mga panahon na si Duterte ang presidente at nakaupo, dapat nagpa-test talaga siya kasi hindi natin alam kung ano nasa sa isipan ng presidente dahil, mga kababayan, sabog lang ang mag-uutos na patayin ang mamamayang Pilipino. Tandaan nyo po yan, sabog na tao lang ang makakapag-utos na itumba mo ng itumba yan at sagot kita. Diba, mga kababayan? Kaya nga dapat nung panahon na yun, kung gusto nila na si PBBM magpa-test din ngayon, dapat nagpa-test din si Duterte noon. Diba, mga kababayan? Kung hindi nga nagawa ni Duterte noon, bakit gagawin ni PBBM ngayon? Akala nyo ba pag nagpa-test si PBBM ngayon, nagpa-hair follicle test, matatapos na yan dyan lahat? Hindi, mga kababayan. Kasi kahit nga si Vic Rodriguez na nananawagan na dapat daw itong si PBBM ay magpa-hair follicle test, siya na nga mismo kasama ni PBBM noong nagpa-drug test dati noong 2022. Siya ngayon ang nagsasalita ng ganyan laban kay PBBM. Diba, mga kababayan? Kaya walang katapusan yan. Kahit sundin ni PBBM yung panawagan ng mga DDSet, hindi po magtatapos yan dyan. Magpapatuloy pa rin sila sa paghahanap ng butas sa presidente. Ano po? So ngayon, mga kababayan, pakinggan naman natin ang naging sagot ni presidente, mga kababayan, patungkol po dyan sa panawagan ni Vic Rodriguez na para daw mapatunayan yung public office sa public trust, dapat daw lahat ng mga politician, lahat ng mga nakaupo sa gobyerno magpa-test daw, mga kababayan. Ano po? So ngayon, eto, pakinggan yung sagot ni PBBM. In a senatorial debate, eto, may kahalutong memes, mga kababayan, kaya ito yung kinuha ko. Attorney Vic Rodriguez again called on you to constitutional principle that public office is a public trust. Okay. You say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? That's what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Di ba, mga kababayan, kaya iyak si Torny. Tama yung sabi ni Presidente, mga kababayan Di ba? Wala namang magbabago. Tsaka ano yung connect? Kung magpa-hair follicle, kung magpa-hair follicle siya, anong connect, mga kababayan, doon sa sinasabi niya na public office sa public trust, mga kababayan? Di ba, mismong naging boss ni Vic Rodriguez ng napakahabang panahon, si PBBM. Dati pa nga yung spokesperson ni PBBM, mga kababayan. At nung nanalo si PBBM na presidente ng Republika ng Pilipinas, ginawa pa siyang little president. Ginawa pa siya, mga kababayang, executive secretary ni PBBM. Kaso anong ginawa niya? Diba? Anong ginawa ni Vic Rodriguez, mga kababayan? Masyado siyang nanamasa at masyado siyang umabuso sa kanyang kapangyarihan. Diba, dati pumutok yung issue ng pagbibenta ng mga posisyon sa halagang 100 million. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. And then, mga kababayan, kung matatandaan nyo yung issue dati ng asukal, na kung saan may sinasabi na nameke ng perma ng presidente. Siya din yung isa, di umano, sa pinaghihinalaan doon, mga kababayan. Kaya nga kung tutusin, diba, sinasabi ni Vic Rodriguez, tinanggal siya, nag-resign siya, umalis siya. Hindi totoo yun, mga kababayan. Ang tingin ko dyan, mga kababayan, tinanggal siya. Kasi nga, masyado ng abusado sa kanyang kapangyarihan. Tapos ngayon, nagsasalita na parang ang linis-linis mo. Diba, mga kababayan? Yan ang problema sa isang tao na kapag ka nakatikim ng kokonting kapangyarihan, mga kababayan, masyado nang gumagarapal. Ngayon, hindi nakabalik, mga kababayan. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, parang nagbabalak dati yung bumalik kay PBBM. Kaso nga lang, yung pagbabalik ni Vic Rodriguez, mga kababayan, hindi na siya pinabalik. Ano po, dahil nga masyadong abusado na, di umano sa kapangyarihan, mga kababayan, at di umano nagbibenta ng posisyon sa halagang 100
milyon pesos. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon mga kababayan, yung document na dapat ay makakabalik siya, pinirmahan ni Juan Ponce Enrile na hindi na sa katunayan hindi na siya pinababalik. Pakitama na lamang po ko kasi parang nabasa natin yan sa isang article, mga kababayan. And then, kung titingnan nyo, siyempre, hindi na siya nakabalik kay PBBM, naging bitter na siya, mga kababayan, at kung ano-ano na ang mga sinasabi niya kay PBBM. Biruin nyo, ang lakas ng loob niya na sabihin na dapat daw simulan yung pagpapahair follicle test sa opisina ng presidente, samantalang kasama siya ni PBBM dati sa St. Luke's nung si PBBM, mga kababayan, nagpa-drug test. Siya pa yung nagpakita sa taong bayan na yung lahat ng result ni PBBM ay negative. Kaya nga kung titingnan po natin, mga kababayan, nasaan ang utak ni Vic Rodriguez. Kaya nga, tanyo, sagot ni PBBM dito, dati siyang nagtrabaho. Dating nagtrabaho etong si Vic Rodriguez kay PBBM. Kung talagang tapat ka sa mamamayang Pilipino, bakit hindi mo ibinulgar na adik yung amo mo na pinagtatrabahuan mo noong panahon na tumatakbo itong presidente? Kung talagang tapat, mga kababayan, yung interes ni Vic Rodriguez sa mamamayang Pilipino. Ang nakakapagtaka, nung nawala na siya sa administrasyon ni PBBM, saka siya, mga kababayan, dumadali ng mga ganyang klase ng salita na kung saan sinasakyan niya yung mga naratibo nitong sina Maharlika na mga paratang na bangag ang presidente, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po natin, etong si Vic Rodriguez, parang ang linis-linis niya, pero mga kababayan, wag na wag kayo magpapabola dyan. Kasi pag nagpabola kayo dyan, mga kababayan, kayo lang din ang kawawa sa huli. Alam natin na yung tao na katulad niyan, mga kababayan, na nagagawang sirain yung taong tumuring sa kanya ng maganda at itinuring siyang parang kapamilya, kapatid at kaibigan, nagagawa niyang siraan. Paano pa kaya ang bansang Pilipinas? Paano pa kaya ang mamamayan kapag ka nakuha niya na yung gusto niya at nagkaroon siya ng posisyon sa gobyerno? Diba, mga kababayan? Kaya nga kung talagang totoo ang sinasabi ni Vic Rodriguez ngayon, bakit hindi mo magawang maging totoo noong 2022? Kung alam mo na palang matagal yan at matagal ka din kay PBBM, I think 5 taon siya na nagtrabaho, di umano, kay PBBM. So sa 5 taon na yon, mga kababayan, marami na siyang alam sa kanyang amo. At kung talagang totoo yung mga ibinibintang niya ngayon sa kay PBBM, mga kababayan, bakit hindi niya sinabi noon? Bakit hinayaan niya pa na maging presidente si PBBM at bakit hinayaan niya pa na magkaroon siya ng posisyon sa gobyerno ni PBBM? Diba, mga kababayan? Kaya nga po, eto yan Kung uunawain natin yung salita ng presidente, na kaya nang gagalaite yung mga taong yan kay PBBM, mga kababayan, dahil hindi na pagbigyan sa kanilang mga gusto. Totoo naman, talaga, mga kababayan, kaya nang gagalaite ang mga taong yan kasi hindi nila nakuha ang gusto nila kay PBBM. Siguro kulang pa, di umano, yung kinita ni Vic Rodriguez sa pagbibenta niya ng mga posisyon sa gobyerno nung siya ay executive secretary pa lamang, kaya nang gagalaiti po siya. Kasi, mga kababayan, napakalaking bagay yung isinukli sa kanya ni PBBM, yung posisyon na gawin siyang little president. Napakalaking bagay po nung, kaso nga lang, umabuso siya, mga kababayan. So baka sabihin nung iba, salita tayo ng salita dito, wala tayong katibayan. Ito, pakinggan natin etong nakita nating balita galing, mga kababayan, kay Takero Miyamoto sa kasamahan po natin, na kung saan dito nyo mauunawaan lahat na yung tinutukoy natin na pagbibenta ng posisyon sa halagang 100 million. Nasa balita rin yan, nasa mga article din yan, mga kababayan. And then yung issue ng asukal na pumutok noong 2022 ata or 2023, mga kababayan, na andi dito rin yan. Ito, pakinggan natin. Nung si PBBM naging presidente. So, swerte mo na yun. Pero nangyari sa'yo, sakim ka sa kapangyarihan, hindi ka na kontento. Hinayupak ka, no? So yan. So ngayon, mga kababayan, move forward. 2022, nung naging executive secretary na nga po si Vic Rodriguez, sinibak. Nalala nyo yun, di ba? Di ba, ang pinapalabas ni Vic Rodriguez niya, nag-resign siya, umalis siya sa gobyerno nitong si PBBM kasi hindi niya na daw masikmura yung kalakaran daw po doon. Pero ang totoo dyan, mga kababayan, sinibak talaga siya. Nalala nyo? Di ba, nung nanalo si PBBM, si Vic Rodriguez, naging executive secretary.
Pero ang naging issue po ni Vic Rodriguez, nagbenta po siya ng posisyon sa gobyerno. Ayan no. Actually, nabalita pa yan eh. Saan na ba yan? Ito Executive Secretary Vic Rodriguez on Friday, bro. Ito, tingnan nyo mga kababayan Executive Secretary Vic Rodriguez on Friday. Brush up the chismis, gossip talk that he asked for 100 million in exchange for the appointment of an individual purportedly endorsed by a religious group to a government post. Ayan mga kababayan, 100 million yung halaga ng isang posisyon sa gobyerno na ibinebenta nitong si Vic Rodriguez. Tuloy pa natin. Brush off the chismis daw, sabi ni Vic Rodriguez daw, chismis daw po yun, di ba? Yun nga lang, meron po kasi nagreklamo, di ba? Kaya nga. Talks that he asked for 100 million in exchange for an appointment. Ang pantakip dati ni Vic Rodriguez dyan, mga kababayan, nung umingay yung usapin na yan, kasi nga may mga nagre-reklamo, yan daw po ay chismis lamang at wala daw pong katotohanan. Siya lamang daw po, mga kababayan, pinasisiraan or sinisira lamang daw po siya para masira sa mata ng tao. Pero mga kababayan, kung wala kasing nagreklamo, hindi po kasi iingay at uugong yung usapin na yan. Biruin nyo, ang laki 100 million kapalit ng isang posisyon. Of an individual purportedly endorsed by the religious group to govern post. 100 million. Big. Isa ito sa mga reason kung bakit kasi nibak. Kaya nga. Di ba kasi mga kababayan po, yung executive secretary, maraming salamat Mamita Star Talk, no? So kasi mga kababayan, no, yung trabaho po ng isang executive secretary, di ba, little president ka nga eh. Makapangyarihan din mga so, kababayan. So sa mga appointment, mayroon kang kinalaman dito. Ang problema kasi, 100 million daw di umano, yung ginagawa mong bribery. Nagpapasuhol siya. At bukod doon mga kababayan, di ba yung sugar fiasco? Yan, ito mga kababayan, yan yung isang naging mainit na usapin din. Itong pag-i-import ng asukal na kung saan mayroong pirma ng presidente na wala namang alam. Ang presidente mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Na ang pinaghihinalaan dyan mga kababayan na nasa likod po niyan ay walang iba. Kundi di umano si Vic Rodriguez. Ano po kasi sabi dito? Vic Rodriguez attend sugar fiasco probe after Senate subpoenas him. Mga kababayan. So siya yung pinaghihinalaan na isa sa nasa likod po niyan. Di ba? Vic Rodriguez attend sugar fiasco probe after Senate subpoenas him. Di ba? Guro, natandaan nyo yan. Na si Vic Rodriguez daw po di umano yung nagbigay ng go signal para mag-import ng asukal. Mag-import po ng bigas. Dito kasi bigas lang pero asukal talaga yan. So yun. So ano nangyari? Diyan sa 2,700 na nanonood. So ano nangyari? Tinanggal. Alam nyo kasi si PBBM, no? Nag-aral po sa ano yan. Nag-aral po sa British yan. So merong kulturang Briton yan. So syempre po mga streetways, no, sa kultura po ng mga Briton, naniniwala po sila sa graceful exit. Kaya kung makikita nyo po mga kababayan, no, karamihan po talaga ng pinapasibak po or inaalis sa pwesto ni PBBM sa gobyerno, palaging graceful exit po yan. Tama. So ngayon, nalaman na nga po ni Vic Rodriguez na sisibakin na siya. Anong ginawa ni Vic Rodriguez? Anong ginawa niya? Ito yung pinakatarantadong ginawa ni Vic Rodriguez. Sa akin pa talaga sa kapangyarihan ito. Nag-appoint siya. In-appoint ni Vic Rodriguez. Kilala niyo kung sino? Sarili niya. Tinanggal ka na. Gusto mo pang bumalik. Nalala niyo to? Tingnan niyo to ha. Tingnan niyo kung Wait, ganun pala nangyari mga kababayan. Eto nga dati yung kumakalat na balita. Alam nyo, naibaon na to sa limot dati mga kababayan. Kaso nga lang, syempre, binabato niya si PBBM. Ngayon, nakahalwat. Nakakalkal to mga kababayan. Dati kasi, di ba, sinibak siya sa posisyon. Ngayon mga kababayan, nagtatangka siyang bumalik. Gusto niyang bumalik sa administrasyon ni PBBM. Kaya ang ginawa niya, in-appoint niya ang kanyang sarili. Kasi mga kababayan, executive secretary po siya,
may kakayahan siyang mag-appoint ng kahit na sino. May kinalaman siya dyan sa mga appointment na ganyan, yung pag-appoint ng mga tao. Ano po na gusto maging taong gobyerno. So ngayon, kung titingnan niyo mga kababayan, nung nasibak na siya, inappoint niya pa yung kanyang sarili. Or bago siya masibak, inappoint niya yung kanyang sarili. So ngayon, bakit hindi siya nakabalik? Kung inia-appoint niya yung kanyang sarili. So pakinggan natin. Tawag nito ni Vic. Special order number granting additional authority to the Presidential Chief of Staff, Vic Rodriguez. Ayan o. Mga kababayan, press 1 nga dyan sa nakaalala nito. Press 1 nga. Kung sinong Press nakaalala nito. 1. Nung tinanggal po si Vic Rodriguez, nung tatanggalin na po siya bago siya umalis, di ba? Ang nangyari dito, inappoint niya po yung sarili niya para maging Presidential Chief of Staff. Tapos ang ginawa ni Vic Rodriguez, mga kababayan, binigyan niya po ng kapangyarihan. Tama si George Orduna. Inappoint niya ang sarili niya sa Chief of Staff. Oo, bilang Chief of Staff, ganun kagarapal etong si Vic Rodriguez at ganun kaganid kasakim sa kapangyarihan, kaswapang sa kapangyarihan etong si Vic Rodriguez. Kaya nga mga kababayan, wag kayong magpapadala sa mga drama niyan. Ako, pag nagpadala kayo sa mga drama niyan, kayo lang din ang kawawa sa huli. Ano po, kung nagagawa niyang magpaawa, magsinungaling publicly mga kababayan, pues, pag nagpadala kayo dyan, kayo lang din ang kawawa niyan. Kita nyo nga kung gaano kagarapal, kaswapang sa tinanggal na siya. Binabalak niya pa na i-appoint yung kanyang sarili bilang Chief of Staff. Diba? Pagpatuloy pa natin. Yung sarili niya rin. Yan granting additional authority to the Presidential Chief of Staff. So sabi dito in the exigency of the service to ensure the continuous and effective delivery of government services. Ganyan yung style mo, di ba? Kunwari para sa bayan, pero ang totoo, para sa sarili mo lang. Tama. And in addition to the powers granted under administrative and order dated, Presidential Chief of Staff shall exercise the following authorities and function. So gumawa po ng sariling trabaho si Vic Rodriguez para sa sarili niya. So yan sign and approve memoranda, administrative issuances of instruments. So yan mahaba kasi ito, no? So yung 5 po na yan, 1, 2, 3, 4, 5 po na yan, mag-overlapping po yan sa trabaho po ng Executive Secretary. Makikita nyo mga kababayan kung sino yung tao na tumuldok para hindi na makabalik etong si Vic Rodriguez. Alam nyo mga kababayan, eto kasi yung dahilan kung bakit siya naging bitter. Nasibak siya sa kanyang posisyon, pinagtangka niyang i-appoint yung kanyang sarili bilang Chief of Staff. Kaso nga lang may isang tao talaga na pumirma para hindi na siya makabalik. May isang tao talaga na nireject na siya. Ibig sabihin, talagang yung tao na nag-reject sa kanya gusto nang mawala talaga siya sa gobyerno kasi nga makasarili at iniisip yung pangsariling interes. Ipagpatuloy pa natin. Di ba? So alam niyo kung nung nakakatawa dito, di ba? Presidential Chief of Staff Vic Rodriguez, sinong pipirma? Siya rin. Kaya nga. Tingnan niyo. Kaya nga. Tingnan mo naman, Vic, anong ginawa mo dito? Napakagarapal mo naman dito. Pero mga kababayan, mamaya makikita nyo kung sino yung tumuldok sa kanyang pagbabalik. Di ba? Nakuha nyo yung point? Nung si Vic Rodriguez po naging Chief of Staff na mula namang ganun, so ang ginawa ni Vic Rodriguez, di ba? Gumawa po ng isang memorandum para magkaroon siya ng trabaho. Tama. At pipirma siya rin. Bobo ka, mas tanga ka, tarantado ka. Anong fake news? May dokumento ko dito, gago ka ba? Ayan ang hirap sa inyo mga bobong mga DDS . Yung mga bilib na bilib dyan kay Vic Rodriguez, eto, panoorin nyo to, talagang maliliwanagan kayo dito. Kasi mga kababayan, kita nyo siya yung magluluklok sa kanyang sarili. Gaano kagarapal yan mga kababayan? Diba, doon sa ibang bansa, kapag ka ikaw ay naakusahan, nasangkot sa isang nakawan, isang krimen, isang pandarambong, diba yung iba mga politician kusang bumababa por delikadesa. Pero si Vic Rodriguez, iba mga kababayan,
masisibak na nga siya or sinibak na nga siya, gusto pang bumalik. At yung kanyang sarili pa, yung ginagawa niyang dahilan para makabalik siya sa posisyon na gusto pa ulit niya. Mga kababayan, sa madaling salita, ayaw niyang bitawan ng kapangyarihan sa gobyerno, kaya gumawa siya ng mga ganitong klase ng galawan. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Pinapakitaan na kayo ng dokumento, ng ebidensya, hindi pa kayo naniniwala. Alam nyo, yung ganitong klaseng ebidensya, kung peke po ito, pwede po akong makasuhan dito. Falsification public documents. Kasi ano to eh. Dahil saka mga kababayan, matagal na usapin na to, nakalkal lang ulit ngayon kasi nga, dun kasi mga kababayan sa senatorial debate, napakalinis magsalita ni Vic Rodriguez. Akala mo walang bahid ng kahit na anong korupsyon, mga kababayan, or kahit na anong pang-aabuso sa kapangyarihan kapag ka nagsasalita siya. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, dito pa lang makikita nyo kung gaano na siya kagarapal. Ano to eh? Public dokumento ito ng gobyerno eh. Nilalabas ko tapos peke. Yan nga. O tingnan nyo naman kung anong ginawa ni tinanggal sa pwesto, inappoint yung sarili para maging Presidential Chief of Staff, hindi pa nakontento. Gumawa ng trabaho at yung trabaho mag-overlapping sa Executive Secretary. At yung pumirma, siya rin. Anong klase yan? Yan nga. Tapos yan, nakapal ng mukha mo, sasabihin mo, dapat magpa-drug test yung presidente. Ikaw nga yung ikaw nga yung power tripping dito eh. Nagbebenta ng posisyon. Oh, ayun ang sinasabi ko sa'yo. Ngayon, sino bumisto dito? Si JPE. Ayan. Diba? Si JPE bumisto dito Si Juan Ponce Enrile. Oy, maraming salamat Brenda Barton, no? Oy, ang masaklap kasi dito, mga kababayan, ng masakit dito, dun sa ginawa kasi ni Vic Rodriguez na pagbibenta ng posisyon sa gobyerno, ibig sabihin, mga kababayan, yung mga tao, kung meron mang nag-avail nun, nagbigay ng 100,000, kapalit ng posisyon sa gobyerno, mga kababayan, kung yan ay nakalusot kay Vic Rodriguez, ibig sabihin, yung mga tao na nai-appoint niya, mga garapal din, mga kababayan. Bakit? Kasi hindi naman pwede na nagbigay sila ng 100 million na hindi sila kikita ng doble-doble doon sa pamamagitan ng pag-upo nila doon sa mga posisyon na yon at pangungurap nila ng pera ng mamamayan. Kaya nga, mga kababayan, sa ginawa niya na ito, kung ito man ay totoo, mga kababayan, yung pagbibenta niya ng 100 million na posisyon, nagluklok siya ng mga, nag-appoint siya ng mga tao na tinuruan niyang maging kurakot. Ano po, kasi nga, hindi naman pwede. Kung ikaw nagbigay ka ng 100 million kay Vic Rodriguez, hindi pwedeng hindi mo mababawi yon doon sa posisyon na ipagkakaloob sa'yo ni Vic Rodriguez. Kaya nga, mga kababayan, etong ginawa ni Vic Rodriguez na ito, etong pagpapasuhol sa kanya, pangunguhan niya ng pera na 100 million kapalit ng posisyon na ipagkakaloob niya, isang malaking pagkakamali po yan kasi tinuturuan niya yung mga tao na ina-appoint niya na maging korap. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Napalik naman dyan. 2,800 na po tayo. Napalik naman dyan. Oh. Di ba? O ngayon, tinan nyo to. Ano nangyari? Sabi ni JPE, ayan. Si JPE po, ano yan? Legal counsel po yan ni PBBM eh. Oh. Sabi ni JPE, Office of the Chief Presidential Legal Counsel, Memorandum for the President, Creation of the Presidential Chief of Staff. O sabi ni Enrile, pinirmahan niya pa nga yan eh. Sabi ni Enrile, bawal yan. Oh. Bawal yan ginagawa ni Vic. Bawal yung panot doon, sabi ko. Joke lang. Bawal yan. Bawal yan, sabi ni kasi bawal naman talaga. Kaya nga. Kasi ang mangyayari po dito, meron na po tayong Executive Secretary na si Bersamin, meron pang Chief of Staff na mag-overlap po yung trabaho. Tama. Ibig sabihin, mga kababayan, na bisto ni Juan Ponce Enrile, etong kalokohan nitong si Vic Rodriguez, mga kababayan, na ina-appoint niya yung sarili niya bilang Chief of Staff. Kasi nga, meron ng ES eh. Etong si Bersamin, mga kababayan, ngayon gusto pa ni Vic Rodriguez na maging Chief of Staff. So mag-overlap nga naman, mga kababayan, yung trabaho. So ngayon, tingnan nyo kung ano yung ginawa ni JPE para hindi na makabalik etong si Vic Rodriguez. Kasi nga, bawal nga naman talaga, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Oh. Ayan ang problema dyan eh. Oh.
Tapos ngayon, ulitin ko lang mga kababayan, ang problema ngayon ni Vic Rodriguez, tama yung presidente. Ang tagal-tagal mo na nagtrabaho sa akin. Kung naniniwala ka dyan sa sinasabi mo na na-addict ako, bakit ka tumagal sa akin? Tama. At tandaan mo, ako ang nagpalayas sa'yo. Hindi ikaw ang umalis. Pinalayas na nga kita, bumalik ka pa sa akin. Tama. Oh, ganun. Kita niya mga kababayan na kung talagang addict si PBBM, gaya ng sinasabi ni Vic Rodriguez, eto na lang yan. Sinibak na etong si Vic Rodriguez kasi nga may mga isyong mga matitindi, mga kababayan. Kaso anong ginawa ni Vic Rodriguez bago siya umalis, mga kababayan? Inappoint niya yung kanyang sarili bilang chief of staff. So madalit salita, gusto niyang bumalik. Gusto niyang bumalik kay PBBM. So kung addict si PBBM, bakit gustong bumalik ni Vic Rodriguez? Di ba kung ikaw, na-discovery mo na yung boss mo gumagamit ng ipinagbabawal na bato, di ba magre-resign ka na? Aalis ka na. Hindi ka na dapat babalik pa. Kaso siya, mga kababayan, ang problema kasi dito, kaya naging bitter si Vic Rodriguez kasi bumabalik siya kay PBBM, hindi na siya pinabalik dahil nga maraming mga kalokohan na pinaggagawa, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Tapos kayong mga bobong mga DDS kayo, pag pinapaliwanagan kayo ng ganito na may ebidensya, na may facts, ang sasagot nyo lang sa akin, wala. Basta importante, Duterte supporter kami. Di ba? Wala nang tama't mali sa inyo eh. O, di ba? Boom. Panot. Boom, boom. Panot. Antado to. O, di ba? Totoo, di ba? So ngayon, mga kababayan, cut na natin dyan. Kaya hindi natin masisisi si PBBM kung bakit ganito yung naging sagot niya. Doon sa naging patama ni Vic Rodriguez, mga kababayan, na dapat daw para masunod yung public office, public trust, dapat daw magpa-drug test pati ang presidente. Kaya ang sagot ni PBBM, ito maliwanag For your debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you constitutional principle that public office is a public trust. Okay. You see this, Mr. President? No. No. Why should I do that? That's what is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. Ama! Wala namang connection yung sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Ama! Iyak si Panot. Kaya nga kasi, mga kababayan, bakit nakatagal ka pa kay PBBM kung sinasabi mo ngayon na addict si PBBM? At saka, mga kababayan, alam nyo yung ginagawa niya. Ako nahihiya para sa kanya. Bakit? Kasi nung 2022 presidential election, napakatindi ng pambabato kay PBBM na si PBBM daw ganito, gumagamit ng ganyan. Saksi kami lahat dyan. Kasi, mga kababayan, kasama kami nung panahon ng 2022 presidential election. Ngayon, tinututukan namin to si Vic Rodriguez kasi nga siya yung spokesperson ni PBBM noong mga panahon na yon. At kasama siya ni PBBM, dun po, mga kababayan, sa St. Luke's na nung nagpates etong si PBBM. At di ba, iginaganon-ganon pa nga niya yung papel na negative etong si PBBM. Tapos ngayon, ikaw ang magsasalita na parang sinisabi mo na ang presidente gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Kaya ngayon, eto, naresbakan ka. Nabalikan ka ni PBBM. Bakit ka nga naman nakatagal ng napakahabang panahon kay PBBM kung talagang sinasabi mo na ang presidente gumagamit ng ipinagbabawal na bato? Ibig sabihin, kung matagal na alam mo na pala yan, hindi pa presidente si PBBM, hindi ka naging totoo sa mamamayang Pilipino. Dapat hindi ka pagkatiwalaan ng taong bayan. Dapat hindi ka payagan na manalo sa darating na eleksyon kasi sinungaling ka. Pinagtatakpan mo yung mga tao na gumagawa ng hindi maganda at gumagamit ng ipinagbabawal na bato kung totoo ang sinasabi mo about kay PBBM. Kung paninira lang yan, ikaw lang din ang kahiya-hiya. Kasi nga, mga kababayan, alam nyo ang tao kapag umaabuso na sa gobyerno, hindi hinahayaan ni PBBM na maapektuhan ang mamamayan at etong mga ito ay magpapasarap lamang sa pera ng taong bayan. Saan ka ba naman nagkatala? Mag-a-appoint ka nung executive secretary ka pa lamang ng presidente, mag-a-appoint ka ng mga tao pero kailangan may kapalit, magpapasuhol ka.
Kaya nga mga kababayan, hindi natin masisisi si PBBM kung bakit binabara eto mga In katulad a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez nitong si Vic Rodriguez. Kasi nga mga kababayan, alam ni PBBM na natulungan niya etong taong ito. Alam ng presidente na wala siyang ipinakitang masama dito sa taong ito. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, syempre no choice na etong si Vic Rodriguez kasi sinipa na siya sa gobyerno ni PBBM, and then ilang beses siyang bumabalik. Kaso ayaw na talaga ng gobyerno ni PBBM, kumapit siya ngayon sa mga tao na ang layunin ay pabagsakin ng presidente. At siguro naman baka napangakuan din ito na susuportahan ngayong darating na eleksyon. Kaya siguro sobra-sobra yung pananampalataya kay Duterte at sobra-sobra yung paninira niya sa gobyerno ni PBBM. So at least mga kababayan, kahit papaano, kahit ngayon, nabibigyan kayo ng kaliwanagan na etong taong ito, etong si Vic Rodriguez na ito na akala mo'y napakalinis kapag ka nagsasalita sa kanyang mga interview, may itinatago din pala. Lagi nyo lang tandaan mga kababayan, yung balita na pumutok noon na nagpapasuhol siya di umano ng 100 million kapalit ng posisyon sa gobyerno. At lagi nyong tandaan, yung mainit na usapin dati, yung about sa asukal. Ano po, na kung saan, nagkaroon ng pirma ang presidente, kahit hindi naman po may pirma ang presidente at walang alam ang presidente mga kababayan, dun sa ginawa niyang transaksyon. Ano po, na kung saan siya ang pinaghihinalaan na nasa likod po nun. Ano po, so ngayon, mga kababayan, maliwanag naman na etong si Panot, yan, ang kanyang mga sekreto mga kababayan. Kaya siya hindi nakabalik dahil kay Juan Ponce Enrile. Nakita ni Juan Ponce Enrile na may maling ginagawa etong si Vic Rodriguez. Saan ka ba naman nagkatala? Sinibak ka na, i-appoint mo pa yung sarili mo. Diba mga kababayan? So kayo po, ano po ang opinion nyo mga kababayan? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang masasabi nyo mga kababayan? Hingil po dito. Ano po sa naging sagot ni PBBM dito po sa mga kritiko na katulad ditong si Vic Rodriguez na kung saan kahit simpleng-simple lang yung sagot ng presidente, talagang tamang-tama mga kababayan kay Vic Rodriguez.